Sa mga kapatid. Purify my heart. Cleanse us from within, Lord. Yes, kailangan namin ng purification ng iyong banal. Make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Lamang, Panginoon. Hallelujah. Ika pa ating umitin. Refiner's fire. My heart's one desire. Yes, Lord. Is to be holy. Hallelujah. Malinis na yung harapan. Acceptable. set apart. Yes, Lord. For you, Lord, I choose to be Holy. set apart for you, my Master, ready to do Isa pa, mga kapatid. your will. Habang aking tatawagan ng aking Refiner's fire. My heart's one desire. Amen. So be holy. Hallelujah. To be Oh, ito ang aming nasa, Panginoon. Patuloy kami maging kaluwalhatian, maging kaluguran sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, patuloy kang sumaamin sa gabing ito, O Diyos. Patuloy mong iparanas, hallelujah, na ikaw ang Diyos na dakila na nasa amin, Panginoon. Purify our hearts, O God. Cleanse every mind, O God. Hallelujah. Bayaan ang aming mga buhay. At patuloy na maging kaluguran sa iyo, O Diyos. Isang pasuling pagkakataon, hallelujah. Finest fire. Amen, amen. My heart's one desire. Yes, Lord. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be, amen, holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. We are ready to do your will. We are ready to do your will. We are ready to do your will.
Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ito ang aming patuloy, O Diyos, na dalangin sa gabing ito, God. Lord, that, hallelujah, that, na patuloy mo, O God, i-refine, hallelujah, ang aming mga puso, hallelujah. Patuloy mong dalisayin, hallelujah. Patuloy mo, O God, na nalinisin, O God, ang aming mga buhay pa. At dalhin mo, O Diyos, sa maluwalhating kalagayan, kung saan, O God, makakuha ka ng kapurihan. Ang iyong pangalan ay maitataas ka. Ang iyong pangalan, O God, ay maluluwalhati ka, O God. Hallelujah. Sapagkat sa buhay namin, O Diyos, ikaw ay gumagawa. Hallelujah. At ang iyong pangalan ay naluluwalhati sapagkat naranasan ka namin, O God, sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, ito ang aming patuloy na dalangin sa gabing ito, O Diyos. Patuloy mong ihanda ang aming mga puso. Patuloy kang sumaamin sa bawat araw, sa bawat pangungusap mo, O Diyos. Ay patuloy ka, hallelujah, na magbigay bunga pa, hallelujah, sa aming mga buhay, ng kaluwalhatian na nararapat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Ito ba ang ating desire sa gabing ito, mga kabataan? Hallelujah. Ito ba ang ating patuloy na ninanasa ng Diyos ay patuloy pang gumawang malaya, hallelujah, sa ating mga buhay. At hindi na tayo, kundi siya ang, hallelujah, ang siyang masunod, ang siyang maghari, hallelujah, sa ating mga buhay. Tayong lahat ay manalangin. Minsan pa, Diyos sa aming dakila, Diyos sa aming mabiyaya sa lahat. Diyos namin na laging nariyan sa bawat araw at oras. O Diyos, patuloy ka namin pinupuri sa gabing ito. Patuloy kami, O Lord, na hallelujah, naghahandog ng pasalamat sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na laging nariyan, gumagawa sa aming mga buhay. Laging kumakatagpo sa aming mga pangailangan. At sa oras, hallelujah, ng mga kabigatan, sa oras ng mga pagsubok, O Diyos, sa iyong pangalan kami tumatawag. At lagi kang nariyan, sumasagot, O Diyos. Lagi ka, hallelujah, presente sa aming mga pangailangan. So Lord, we give you praise. We give you honor, O God, sa gabing ito, O Diyos. Nawa, O God, patuloy kang kumuha ng papuri, ng pasalamat sa gabing ito sa iyong mga lingkod, O Diyos. Bagamat, Lord, ang panahon ay tila, hallelujah, malakas ang ulan, hallelujah. Pero Lord, iparanas mo na ikaw ay dakila, hallelujah. Hallelujah, sa lahat ng bagay, O Diyos. Kung paano ang ulan ay bumubuhos sa malakas sa gabing ito, Lord. Lord, buksan mo ang durangawan, O God, ng langit, hallelujah. At bayaan ang mga spiritual na mana, hallelujah, na aming pangailangan ay patuloy na pumuno sa amin sa gabing ito, O Diyos. O Lord, nalaman mo ang bawat pangailangan ng bawat isa. Nalaman mo, O Diyos, ang aming mga pangailangan, ang aming mga daing sa aming mga tahanan, O Diyos. Yan naman, O God, patuloy ka bumaba sa aming kalagitnaan. At bayaan, iparanas mo, hallelujah, ang iyong mga gawa pa, O God, sa uling mga araw na ito. Gumamit ka muli, hallelujah, ng iyong mga lingkod sa gabing ito upang patuloy na magpuno, O God, hallelujah, sa aming mga sidlan, O Diyos. Hallelujah, ang iyong lingkod, O God, ay walang magagawa, O God. Ako'y isang alipin na walang kabuluhan kung hindi mo ako gagamitin, O Diyos, sa gabing ito, O God. Kung ang buhay na ito hindi maibibigay sa iyo, O God. Kaya Lord, use me sa gabing ito, Lord. At bayaan, hallelujah, ang pangailangan ng aming mga puso ay patuloy mo ipagkaloob sa gabing ito. Ibigay mo ang iyong salita, hallelujah. Mangusap ka sa bawat puso na naririto, Diyos. At bayaan, hallelujah, patuloy kang magbangon ng bawat kaluluwa. Mga kabataang naganasa sa iyong katwiran. Mga kabataang naganasa pa ng maraming bagay sa iyong kalooban. Lord, magbangon ka sa gabing ito. Let your word speak tonight, O God. And move, hallelujah, upon us, O God. Upang aming mga buhay ay patuloy pang magbago, maging kaluwalhatian sa iyong harapan, at maging liwanag sa libutan ito, O Diyos. At Lord, itong aming dalangin, ikaw ang manguna,
ikaw ang mangusap sa gabing to, Diyos. Tago mo lamang ako, Lord, sa iyong likuran. At bayan, ikaw lamang siya aming makita. Ikaw lamang ang aming mapakinggan sa gabing to, Diyos. Lord, wala na kayo bang mahiling pa, kundi mamaranasan muli ang iyong presensya sa gabing ito. Oh God, patuloy kang bumaba at patuloy kang, hallelujah, kumilos pa sa aming mga buhay sa gabing to, Diyos. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang bawat pagbukas ng iyong mga salita, O God, ay sa iyo namin tinitiwala at tinataas. O sa iyo ang aming kapurihan, ang lahat ng papurit pagsamba ay mabalik lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Ating palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. At sa walang abala, ating buksan ang ating, hallelujah, Biblia sa Amos chapter 8, verse 11. Hallelujah. Amos chapter 8, verse 11. Sa New King James Version ko siya babasahin. Sabi sa verse 11, Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. At sa John chapter 6, verse 35 na muna. John chapter 6, verse 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Purihin ang salita natin, Diyos. Malayang bawat sana makopo. At sa nagpalang gabi ang aking bati sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Bagamat medyo malakas ang ulan, pero okay na rin, no? Kasi talagang napakainit. Kahit kanina, nung papunta na, bagamat naulan, ay tagaktak yung pawis ko. Talagang napakainit ng panahon. Hallelujah. Nawa, ganun din ang ating mga spiritual na kalagayan. Hallelujah. Ating mga spiritual life ay patuloy na pag-initin pa ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito ba ang ating desire, mga kabataan? Amen. Amen. Hallelujah. So, walang abala, tayo dadako sa ating topic sa gabing ito. So, kunin natin siya sa Amos chapter 8, verse 11 and John chapter 6. At hallelujah. We all know sa ating panahon, mga kabataan, ay talagang pamahalan ng pamahal ang mga bilihin, di ba? So, weekly, o sabi natin daily, ay talagang on and off, ang mga bilihin ay talagang pataas ang pataas. Tama? Sa mga nagluluto dyan, mga cook natin dyan sa bahay, ay alam yan. Pero yung mga tagalang, tagakain ay siguro somehow nakita rin naman nila sa balita. Pero yung mga nagluluto dyan, alam nila kung gaano pamahal na yung mga dating mura lang na bilihin ay ang mahal na ngayon. Natawa nga ako kahit minsan yung mga, syempre dahil tayo ay galing doon sa pagkabata ay, so kilala nyo naman ako, favorite ko yung mga pero bawal na yun. Chicheria, diba? Mga junk food. So ngayon, pag bumili ka ng mga piso lang noon, ngayon, magkano? $2 na ata ngayon, tapos napaka-konti lang ng laman, di ba? So talagang sobrang mahal na. Yung mga dating mga candy lang, ngayon, 5 piso na. 5 pesos para sa 4 pieces. So talagang lahat ay nagmamahal. At even yung gas, di ba? So sa ating mga drivers dyan, ay alam yan, at laging laman yan ng balita, yung oil hike ay lagi na lang talagang pataas ang pataas. Minsan may mga pagbaba, pero mas bawing-bawi yung mga pagtaas dyan, di ba? Kahit nga sa LPG, since syempre hindi naman ako driver, so ang nabibili ko lang yung LPG sa bahay. So, halos ang amount niya lang ngayon ay nasa 900 plus, 970. Ba? So, updated ako. So, sobrang mahal. Kung i-compare noon, ang LPG gas ay halos, kung sa, siguro, way back mga 4 years,
ay mga siguro nasa 400 lang to 500. Pero ngayon talagang, grabe, sobrang mahal na. At alam natin, isang reason dyan ay dahil na rin sa mga pangyayari sa buong mundo, di ba? So, kung may mga, alam natin, mga gera na nangyayari, kung ano mga pangyayari sa ibang mga bansa ay talagang affected lahat. Naapektuhan ng ibang mga countries din, di ba? Talagang, kaya naman sa panahon natin talagang pagipit ng pagipit, pahirap ng pahirap, yung mga nangyari. Hallelujah! At alam natin na mas lalong ihirap pa yan sa mga susunod na panahon. Diba? So, alam natin dahil, hallelujah, ito ang salita ng Diyos na mangyayari talaga sa huling mga araw. At kung paano sa ating panahon ay nangyayari na ang maraming mga bagay. So, talagang tunay tayo ay nasa huling mga araw na at marami pang mga bagay ang mangyayari. Hindi lang speaking of sa mga pagmahal ng mga bilihin, sa marami pang mga bagay. Amen? Kaya nga nung nakaraan sa mensahe ay, di ba, come quickly, Lord. So ito yung dalangin natin ng church, ng bride ni Cristo, Lord, come quickly. Amen? Dahil even ang bride ay talagang nakaranas na maraming mga paghihirap sa mundong to. Hindi sila exempted. Hindi lahat tayo ay nakaranas ng mga pagipit na mga kalagayan. Hallelujah. So ay patuloy ang church na nalangin, Lord, hallelujah, patuloy ka, hallelujah, gumawa pa sa buhay ko. Amen? Lord, come quickly sapagkat napakahirap na ng mga kaganapan. Amen? Pero hallelujah, gawa ang ating puso ay mas lalong nagdanasa pa, Lord, patuloy ka pang sumaakin. Lord, patuloy mo ba akong baguhin? Lord, patuloy mo pa akong dalhin sa kalagayang maluwalhati. Amen. Hallelujah. Patuloy mo pa akong ihanda sa iyong pagparito. Amen? Amen. Amen. Naway, may mga ganyan tayong dalangin mga kabataan sa ating mga tahanan. Naway, hindi lang dito sa church, dahil tayo nasa bahay-sambahan, tayo manalangin ng mga bagay na makalangit, bagay na maluwalhati ang Diyos, kundi even sa ating mga tahanan, sa man tayo naroon, huwag nawa malayo sa ating mga panalangin. Hallelujah, mga bagay na makalangit at makapagbigay ka po rin sa ating Diyos. Yan ba ay ating dinadalangin sa mga kabataan dito? Amen? Hallelujah. So, hallelujah. So, kukunin natin yung word natin sa gabi patungkol dun sa verse na sinabi sa Amos chapter 8, that God will send a famine on the land. Hallelujah. Before that, isang bagay na alam natin na malaking bunga ng mga gera, hallelujah, at mga kaguluhan sa bawat bansa, even sa mga corruption, sa mga politiko, di ba, sa government, at dahil sa mga makasarili nilang hangarin at marami pang ibang mga bagay, ay talagang lahat ay naapektuhan. Of course, hindi yung, alam natin na ang lahat ng yun ay paggawa ng masama, di ba? Lahat yon ay bunga ng mga evil deed ng tao. At lahat yon ay mga bunga ng paggawa ng kaaway. So lahat, dahil gumawa ka ng bagay na masama at hindi kalooban ng Diyos, ito yung nagdo-domino effect. At talagang kung patungkol sa mga gera at mga kagipitan sa bawat bansa, dahil sa mga corruption, etc., so maraming talagang naapektuhan ng mga tao. At isang bagay na naging bunga nito ay yung labis na kagutuman. Diba? Labis na tagutom. So, kaya nga madalas sa papakinggan natin sa ibang mga bansa, pati yung halos tinapay ay gawin na nila, ay yung putik ay halos ginagawa na nilang tinapay para lang makakain sila. O yung ibang mga bansa talagang lalo sa part ng Africa, di ba, at India, ay talagang maraming mga nagugutom na tao. Alam natin, hallelujah, yan talaga yung nakasulat na mangyari sa huling mga araw na to. Great famine ay darating talaga. Amen? So, kapag nadyan ang famine, hallelujah, so, of course, ang nagiging bunga nun sa mga tao, maraming mga changes sa katawan,
At of course, nandun yung nagiging malnourished yung mga bata, di ba? So, malaki yung tiyan nila. Pero hindi naman dahil sa maraming kinakain, kundi dahil nga sa walang makain. So, malaki yung tiyan nila, pero payat sila, di ba? So, thank God, di naman ako payat. So, ganun yung itsura ng mga malnourished, di ba? So, hindi nakakain ng maayos, sa doon yung halos kita na yung mga buto sa katawan. May mga batang ganun na sobrang laki ng tiyan, tapos kita na yung mga buto-buto, di ba? Halos lubog na yung pisngi, etc. So, yun yung ilang mga makita sa kanila. At yung smile, lalo sa mga country na talagang sobra ng kagutuman, halos di mo na makita yung mga ngiti sa kanila dahil napapalitan na ng mga lungkot, di ba? At yung hope ay unti-unting nawawala. Unti-unting nawawala sa mga tao, hallelujah, na naroon sa ganung kalagayan. So, pero alam niyo ba mga kabataan, meron pang another famine na mas tragic pa sa naranasan ng maraming mga nagugutom sa panahon natin ngayon. Meron pang mas tragic na famine na talagang kapag ikaw ay naroon sa ganung kalagayan, hallelujah, ay talagang tila mawalan ka ng pag-asa talaga. Hallelujah. Kung manatili ka sa ganung famine. Amen? So, first, speaking sa spiritual na kalagayan, so, title natin sa gabing ito ay pinamagat akong spiritual famine. Ginawa natin sa Amos chapter 8, verse 11 to 12, John chapter 6. Nalagyan ko siya ng subtitle na Craving the World or Changing the World. Hallelujah. Alin ba tayo dyan? Are we craving sa mga bagay pa sa libutan? Or we are changing the world, of course, sa tulong nating Panginoon? Amen? Sa ating panahon, so patungkol sa spiritual famine o food crisis, spiritually, hallelujah, so hindi lang physically ang nagugutom. Alam natin yan. Marami sa ating panahon, lalo na sa panahon ngayon, marami ang nagugutom patungkol lalo sa kanilang mga spiritual, sa kanilang mga buhay. Tama? Maraming tao sa ating panahon, hallelujah, na wala ng panahon sa ating Panginoon. Amen? That's why, hallelujah, ang kanilang mga kaluluwa ay sobrang nasa lugar na kalagayan na sobrang nagugutom. At let's say, masabi natin na nasa malnourished condition. Amen? Hallelujah, ang mga tao na walang panahon sa ating Diyos, walang panahon sa mga spiritual na bagay. Hallelujah. That's why, patungkol sa mga spiritual, ng mga salita ng Diyos, mga katotohanan, patungkol sa katwiran ng ating Diyos, na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng satisfaction sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kung wala ang salita ng Diyos sa isang tao, of course, lahat ng yun ay mawawala sa Kanya. Amen? At anong kalagayan ng isang tao na ang kanyang kaluluwa ay hindi nakakain ng salita ng Diyos? Amen? So, sa Amos chapter 8, verse 11 to 12, actually sa buong chapter ng Amos, ang Diyos ay, ginamit si Amos, siya ay simpleng tao lamang that time. At hallelujah, hindi ko alam kung fisherman ba o nakalimutan ko yung trabaho ni Amos. Pero siya isang simpleng lalaki lang that time, hallelujah. Pero imagine, sa simpleng taong to, ang Diyos ay gumawa, hallelujah, at nagpaalala sa buong bayan ng Israel. Dahil that time, sa Book of Amos, sa panahon ni Amos ay talagang ang Diyos ay nagalit at hindi nalugod sa bayang Israel dahil sila ay maraming mga Diyosa na sinamba, sila ay nagmatigas ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga puso ay nagmatigas sa harapan ng Diyos. That's why ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. That's why ginamit niya si Amos para mag-send ng warning. Hallelujah, sa bayang Israel. Sabi niya dito sa verse 11, sabi ng Diyos, "Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread,
nor a thirst for a water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. Amen. So, sa panahon ni Amos, dahil ang Diyos ay hindi nalugod sa kalagayan ng bayang Israel, at nagkaroon sila maraming mga Diyos-Diyosan, at ang kanilang mga puso ay nanatiling matigas sa harapan ng Diyos. So, ang Diyos ay nagbigay ng warning at talagang nangyari ang bagay nito. Hallelujah. So, sinabi doon na hindi famine na magkukulang ng tinapay, magkukulang ng tubig. Hallelujah. Kundi ang salita ng Diyos ang magkukulang sa kanila. Ang salita ng Diyos, hallelujah, ay hindi nila matatagpuan. So, pag sinabing famine, that day, of course, alam naman natin na maraming templo. May mga templo naman doon. Hindi naman pag sinabing nag-send ng Diyos ng great famine ay mawawala na ng mga templo, mawawala ng mga preacher that day. Hallelujah. Alam natin, hallelujah. Even sa New Testament ay maraming mga Hudyo ay talagang natili at ganoon na lang sumusunod sa law, di ba? Dahil sa mga sa mga priests na nagtuturo that time patungkol sa Ten Commandments at sa marami pang mga kautusan na iniwan ni Moses. So, alam natin yan. That's why, kung patungkol sa pagtuturo, patungkol sa Diyos, ay nandun pa rin. Marami pa rin nagtuturo that time sa panahon ng Israel. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi pa rin naman nagkulang. May mga priests pa rin naman doon. May mga, even sa panahon ni Jesus, di ba? May mga synagogue, may mga, nandun yung mga active na mga, at ang tawag dun sa mga hypocrites pa nga, di ba? Ng mga priests that day, di ba? So, ibig sabihin, hindi nawala ang pagtuturo. Pero ang sabi, hindi nila makikita. Hindi nila, hallelujah, mahanap, hallelujah, ang katotohanan, salita ng Diyos. So, alam natin sa Romans chapter 11, verse 7 to 8, so alam naman natin, di ba, na na-discuss na rin to na talagang ang Diyos ay mag-send ng slumber spirit, di ba? Sa bayang Israel. Hallelujah. That's why their eyes that they should not see. Kung pang kanilang mata daw ay hindi makakita ng katotohanan. And their ears, hallelujah, and ears that they should not hear unto this day. Amen? So ang Diyos ay nag-send ng spirit ng pagkatulog sa bayang Israel upang ang katotohanan ay hindi nila mahanap. In verse 7, Israel had not obtained that which he seeketh for. Hindi nila natagpuan yung bagay na hinahanap nila. But thanks be to God, dahil sabi dito, hallelujah, sa verse 7, but the election had obtained it. But the election had obtained it, and the rest was blinded. Excuse. Hallelujah. So, ang mga bagay patungkol sa Diyos ay hindi natagpuan ng marami sa mga Israel dahil nga sa ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. Pero at somehow, ang biyaya naman ay napunta sa ating mga hentil. We all know that. Lagi natin napapakinggan yan. That's why kung bakit tayo nakakapakinig ngayon, excuse, na mga bagay patungkol sa salita ng Diyos, kung bakit natin nakakilala ang ating Panginoon dahil siya ang nagpakilala sa atin. Amen? Dahil siya ang lumapit sa atin. Dahil siya, hallelujah, ang gumawa ng way para tayo ngayon ay nakapagpuri sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, another more, hallelujah, about famine. So, famine does not mean an absence of something, but a shortage of it. So, ibig sabihin, kapag nariyan ang famine, hindi naman ibig sabihin niya na totaling wala na. Kundi, nandyan lang yung shortage. Patungkol sa, let's say, pag sa mga, di ba, pag may mga bagyo, may mga earthquake, di ba, so may shortage ng physical foods. Kapag nagkaroon ng mga tagtuyot, di ba, sa panahon ni Joseph, panahon ni Elijah,
Diba? So, unti-unti nawala yung tubig. Diba? So, ganun yung literal. Speaking of mga physical na pagkain. So, totally, hindi pa naman totally wala na, pero unti-unting naubos. Unti-unting wala. O may shortage sa supply na pagkain. At patungkol naman sa mga spiritual na bagay, hallelujah, kung may mga shortage sa physical foods, ay same with spiritual. Hallelujah. May spiritual famine na nangyayari din. Paano sa panahon ng Israel and up to now, hallelujah, dahil sinabi doon sa kanina, the rest were blinded. Marami talagang hindi makakita ng katotohanan. Amen? So, naroon din ang spiritual famine at sa sanlibutan ito, yes, they can hear the word of God. Alam natin yan na ang sanlibutan ito ay nakakapakinig din naman ng salita ng Diyos. Marami rin naman na nagpupuri sa ating Diyos, sa ating panahon. Tama? At yung iba nga ay, of course, yung mga nakakapakinig sila o nakakabasa through podcast, di ba? Through podcast sa mga sa online o kaya naman sa iba't ibang mga YouTube channels ng mga different churches. So yun yung way para makapakinig sila, makakain sila spiritually. And yung iba naman ay sa ilang mga self-motivational books, messages, iba't ibang mga authors, etc. Pero alam natin na there's something na tila lack, na kulang. Amen? May mga shortage sa katotohanan, may shortage sa katwiran, may shortage sa mga bagay patungkol sa kaayusan, at maraming bagay patungkol sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Patungkol sa mga bagay patungkol sa mga spiritual sa sanlibutan ito, sa denomination, hallelujah, ay, di ba, sa kagaya nga ng nasusulat, maraming tumatawag sa pangalan ng Diyos, pero hindi lahat ay nakikilala ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, maraming namang nagpupuri sa Diyos, maraming nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero kulang ang napapakinggan. Right? There's something na tila wala o kulang pa sa lasa. Amen? At ganyan yung nangyari sa mga bagay sa sanlibutan ito at sa mga so-called Christians din sa ating panahon. So, you know what, youths? Kung ganyan na nangyari at kung tayo ay hindi magiging careful, hallelujah, kung tayo ay hindi magiging maingat, dahil ang spiritual famine ay patuloy na sa Tagalog, pag may mga bagyo, na nalasa, yun. So, ang spiritual famine na to ay maraming naapektuhan. Hallelujah, at patuloy siya na nalasa sa ating panahon. At kung tayo ay hindi magiging maingat bilang mga Kristiyano, hallelujah, baka hindi natin mamalayan na unti-unti nagkakaroon na ng shortage sa ating spiritual life. Baka hindi natin namamalayan, there can be a shortage of spiritual nourishment in our lives. Na pwedeng makapasok, hallelujah, na kung sa ating mga personal na devotion sa ating Diyos, in our homes, in our ministries sa ating Diyos, in our missions. Hallelujah. Kung unti-unti, hallelujah, hindi tayo nakakain ng mga nutrients, spiritually speaking, unti-unti makakapasok, hallelujah, ang famine sa atin, ang kagutuman. That's why ang ating kaluluwa ay unti-unting maapektuhan. Right? Hallelujah. Kung tayo ay hindi magiging maingat, mga kabataan, at kung ano merong mga tinatawag na fast food, at kung doon tayo, spiritual fast food, hallelujah, at sapat lang tayo doon, at hindi sa mga bagay na laman, mga karne, mga salita ng Diyos, at kung tayo ay magkukulang sa mga bagay na patungkol sa salita ng Diyos, mga lalim, mga bagay na kailangan ng ating mga kaluluwa, hallelujah, unti-unti maapektuhan ang ating mga sarili. Amen? Ating tahanan, ang ating mga spiritual life, ang ating mga ministries, etc. So sadly, in our days, ang spiritual famine ay ganoon na lang katalamak.
our Christian culture sa ating panahon ngayon ay, speaking of denomination, ay there are senses na feel nila na spiritually full sila. Na okay ako, maayos ako, I'm spiritually full naman dahil nakakadalo naman ako ng church, nakikinig din naman minsan sa online, etc. So, dala-dala yung iba't ibang mga mensahe na minsan, 'di ba, lalo sa ating panahon ngayon, ang mga churches ay halos more on encouragement, more on prosperity, 'di ba? More on mga pagpapala, more on mga bagay na sabi natin lahat naman yung kailangan din natin, of course. Pero yung mga bagay patungkol sa pagdidisiplina, mga bagay patungkol sa pagsasaway, mga bagay patungkol sa patungkol pa sa mga kalooban at kaluguran ng Diyos, hallelujah, ay unti-unting na-ignore ng marami. Amen? At ang ilang pa nga ay, hallelujah, hinahaluan pa ng mga iba't ibang mga activities, di ba? Mga churches, mga basketball, may mga iba't ibang mga seminars, iba't ibang mga team building, at sa tingin nila, ito na, I'm full na sa mga bagay na spiritual. And then, that's it. Then, sapat na manalangin, pagpupunta ng church, at pagka-uwi, hallelujah, sapat na manalangin, pagpunta ng church, then taas ang kamay, iyak, hallelujah. And then, after ng gawain ay diretso ulit, at balik ulit sa mga gawain sa salimbutang ito, hallelujah, na tila, hallelujah, balik ulit sa mga bagay, sa mga mindset ng mga makabagay. Hallelujah. Sa salimbutang ito. Balik ulit sa mga kasiyahan sa mga salibutan, mga gala doon, gala dito, hallelujah, na napapabayaan ng mga ministries. Balik ulit sa mga bihis, sa bihis ng salibutan. At balik ulit, hallelujah, sa mga bagay na ino-offer ng kaaway. Balik ulit sa mga pagkain sa salibutan. Hallelujah. Speaking of spiritual. So naalala ko, biruan pa dati sa office namin, ay sabi pa nila, simba naman ako. Sabi, simba ako ngayong Sunday. Kasi, naramdaman ko parang abot langit na yung kasalanan ko. Kaya yung mga biruan nila sa office, sabi, uy, magsimba ka naman. Sabi pa nila. Kasi, habos abot langit na yung kasalanan mo, mag-church ka naman. Sabi, sisimba naman ako para mabawasan yung kasalanan ko. Diba, ganyan yung mga thoughts nila. Kaya, siguro may marinig din kanyan sa iba. Ganyan mga biruan minsan sa amin sa office para daw magkaroon ng plus points sa langit. So, of course, hallelujah, hindi tayo sa ganung bagay. Amen? Kundi tayo ay pumaparoon sa Panginoon dahil ito ang ating buhay. Hallelujah. Hindi tayo para lang magbawas ng kasalanan, kundi tayo pumaparoon dahil ito ang ating buhay, ito ang ating pagkatawag, ito ang ating, hallelujah, dito tayo inelect ng ating Diyos. Amen? At yes, marami pang kahinaan, marami pang kakulangan. That's why kailangan ko pumaroon sa Panginoon. Amen? Kailangan ko ang Panginoon, hindi lang dito sa church. Even sa mga personal, nating mga tahanan, kung tayo man even nasa trabaho, may mga concerns, etc., o ano pa mang kalagayan, hallelujah, sa bawat araw at oras, meron kang mindset na, Lord, kailangan kita. Amen? At kung may mga pagkakataon na nanghina, may mga pagkakataon na mga spiritual warfare, hallelujah, naroon tumatawag ka kaagad upang ang Diyos ay saklolohan ka. Amen? Hallelujah, hindi mo hihintayin pa na mag-Sunday para lang magpaayos sa Diyos. Amen? Hindi mo hihintayin na, pupunta ako ng Sunday para magbawas naman ng kasalanan. Kundi sa bahay pa lang, kung may tiyak ka at tamang pag-iisip sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, nahayag sa iyo, hallelujah, ang kanyang kalooban, hallelujah, sa oras pa lang na nagkulang ka, sa oras pa lang na nagkamali ka, sa oras pa lang na may misunderstanding ka sa kapatid mo, hallelujah, agad-agad humihingi ka ng tulong sa Panginoon. Amen? Dahil ayaw mong lumabas ng tahanan na hindi ka okay. Amen? Dahil ayaw mong lumabas at pumaroon sa iglesia ng Diyos o saan pa man paparoon na mabigat ang puso mo.
Hindi on that time, hallelujah, umiyak ka sa Panginoon na para ayusin ka, tulungan ka. Amen? At ganyan ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Amen? Hindi tayo nakasalalay lang sa mga araw na nakaschedule ng gawain para lang doon magpaay sa ating Diyos. Amen? At hallelujah, sadly ganyan ang nangyayari sa salimutan, sa denomination, hallelujah, ginagawang biruan ang mga bagay-bagay patungkol lalo sa Diyos. At ang iba naman, they are thinking, dahil dumadalo naman sila, active naman sila sa mga activities sa gawain, hallelujah, they are thinking na they have everything. Meron na sila ng lahat ng mga bagay. Amen? Kaya minsan pagbabahagian mo ng salita ng Diyos, pag-sharean mo, kahit dahil nga magkaiba kayo ng faith, minsan pag-uusapan pala, hindi, okay na ako, gito ganyan, etc. And they are proud sa sarili nila, etc. Na tila naabot na nila ang lahat ng bagay. Na knowing si Apostol Pablo nga, ng napakalaking account ng ginawa sa Diyos, sa ating mga Gentiles, ay nagsabi, hindi niya pa lahat naaabot. Amen? Hallelujah. Alam natin yan, they are thinking na lahat ng bagay mayroon sila. They are rich. Lahat ay tila hindi sila kulang. Hallelujah. At alam natin sa Revelation chapter 3, verse 15 to 17, di ba? Ang sabi ng Panginoon, I know thy works. Naalaman ko ang iyong mga gawa. Thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or not. So, ang sabi ng Diyos, ibig ko nga sanang ikaw ay malamig. Kung ikaw ay nanghihina, o ibig ko nga sanang mainit ka, of course. Hallelujah. Sabi 16, alam natin, dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa lukewarm. Hallelujah. Sa malahinga na Kristiyano, na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Sabi niya, kaya sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. At sabi sa verse 17, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo na lamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Amen? They are thinking, hallelujah, sa ating panahon, na marami na nagsasabing nakikilala akong Diyos, naglilingkod ako sa Diyos. Hallelujah. They are thinking na lahat ng bagay mayroon sila, may kayamanan sila, meron silang bihis-bihis. Dahil nagpupuri naman ako sa Diyos, etc. Hallelujah. Pero hindi nila nalalaman na sila'y hubad sa harapan ng Diyos. Hindi nila nalalaman, hallelujah, na maralita pala at aba ang kanilang kalagayan, kaawa-awa. Amen? Hallelujah. Hindi nila nalalaman na sila'y may pagkailangan. Hallelujah. Para salamat sa ating Panginoon. Dahil ang bride ni Kristo, alam niya, hallelujah, alam niya na siya mapagkailangan. Alam niya kung anong kanya mga pangailangan, lalo sa Panginoon. Amen? Ang bride ni Kristo, hallelujah, alam niya kung anong pangailangan niya, kung anong kalagayan niya, at kung anong ihihibik niya sa Panginoon upang ang Diyos ay kumatagpo sa kanya. Amen? Ang bride ni Kristo, nalaman niya ang kanyang totoong kondisyon. Amen? That's why, sa oras na nakita niya ang kalagayan niya, hallelujah, agad-agad siya, Lord, tulungan mo ako. Hallelujah. Hindi pa pumaparoon sa gawain, Lord. Umiiyak na. Nagpupuri na sa Panginoon sa kanyang tahanan. Hallelujah. At kung kinakailangang lumuhod, ay ginagawa niya. Dahil alam niya ang Diyos ang tutulong sa kanya. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Amen? Hallelujah, na siyang kailangan niya. Amen? Hallelujah. Ang bride ni Kristo, hallelujah, sa kanyang tahanan pa lang ay umiiyak na. Ang bride ni Kristo, sa kanyang tahanan pa lang, nasan man siya, hallelujah, ay umihibik na sa Diyos. Amen? Lord, tulungan mo ko. Nangangailangan ako, Lord. Nanghihina ko. Palakasin mo ako. Lord, alisin mo ang kalamigan ko. Hallelujah. Hallelujah. Ganon. Hallelujah. Ang bride ni Kristo. Dahil binigyan siya ng karunungan na makalangit. Amen? Hindi ang karunungan ng tao.
Hindi yan discernment lamang ng tao, kundi ito'y discernment na gumula sa ating Diyos. Amen? That's why nakita niya kung anong kailangan niya. Pero anong sabi nga sa nakarang topic natin, God knows you more than na kilala mo ang sarili mo. Diba? He really knows what your condition is. Amen? Nang tila alam mo na yung condition mo, pero ang Diyos mas alam pa yung totoong condition mo. Amen? That's why, ganun, hallelujah, ang isang Kristiyano na lumalapit na lamang ng lubos sa Diyos. Dahil alam niya wala siyang magagawa. Hallelujah, kundi ang Panginoon lamang. Hallelujah. So, at kung ikaw ay nasa ganung kalagayan na unti-unti sa biyaya ng Diyos nakita mo kung anong mga bagay na pangailangan mo sa Diyos, hindi lamang pangbaon sa pang-araw ng bukas, hindi lamang yung pagkain mo para bukas, hindi lamang yung kapag may sakit ka, inanalangin ka sa Diyos, kundi totoong kalagayan mo, yung bagay na yun ay hinihingi mo sa Panginoon. Amen? Mga kabataan, mga young people, hallelujah, mga bata na nagpapasimula pa, naway magkaroon tayo ng ganong burden sa ating puso, ng ganong nasa, desire. Hallelujah, ganong panalangin sa ating mga tahanan, hallelujah, na hindi lamang sa mga material na bagay, kundi lalong higit sa spiritual. Amen? Sa ating panahon, ganun yung talamak na lamang yung spiritual famine, hallelujah, dahilan, marami ang nagiging malnutrition ng kanilang, tama ba yun sa Tagalog? Ano bang Tagalog doon? Basta nagiging malnourished yung kanilang spiritual life, yung kanilang spiritual devotion sa Diyos, etc. Hallelujah, ay unti-unti, hallelujah, humihina. At lalo sa mga bagay na patungkol sa kalooban ng Diyos, sa sanlibutan, hallelujah, hindi na mamalayan na ang kanilang kaluluwa ay nangangayayat na. Yan ay minsan madalas na sinasabi yan sa amin noon ng aming late pastor, Pastor Mike, na habang nasa church kami, sa loob ng church, Sunday, dahil nga ang church namin ay nasa loob lang din ng residence lang din, so ay maraming pagdaan-daan talaga ng mga tao nasa kapitbahay, sobrang busy, sa pamamarin yung pang nagbibidyo kayahan, ganun. So, ganun yung namin sa dati namin church noon. Talagang, ang tao ay sobrang busy, parot parito. That's why sabi ng pastor namin, nakakalungkot dahil di nila alam yung kaluluwa nila habang biglang mapapadaan sila kasi syempre medyo malakas yung speaker. Baka yung kaluluwa nila habang nadaan ay marahil gano'n na lamang na uhaw, gano'n na lamang na nangangayayat at nakapakinig ng salita ng Diyos at gano'n na lang marahil ang kaluluwa nila gusto na makinig pero dahil nga hallelujah, of course, alam natin, dahil kung ikaw ay binhi, hallelujah, ikaw ay mag-respond sa pagtawag ng Panginoon. Amen? So baka, sabi niya, marahil ang mga kaluluwa ng daan dito sa tapat ng church. Bin sa atin, hallelujah, na busy sa maraming mga bagay, di lang namamalayan ang kanilang kaluluwa ay sobrang payat na. Diba? Dahil ano sabi? Man shall not live by bread alone, diba? Man shall pour. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? So ay hindi na enough na nakakain tayo physically, ng lunch, ng dinner, ng breakfast, etc. Kundi higit sa lahat, yung spiritual natin ay dapat mapakain. Amen? Ng salita ng Diyos. Dahil ang ating Panginoon mismo nagsabi, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Hallelujah. That's why, hallelujah, ang taong nasa malnourished na kalagayan, hallelujah, nasasalanta ng spiritual famine sa ating panahon, halos hindi makakain ng tinapay ng langit, hindi nakakainom, hallelujah, ng tubig ng buhay, ang kanilang kalagayan ay tila nasa desperate na kalagayan, hallelujah. That's why kapag sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng mga problema, hallelujah, ay mabilis silang matangay. Sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng mga trials, sa mga iba't ibang mga bagyong dumarating,
mabilis silang matangay at dumarating, hallelujah, na nabilis silang nawawala sa gawain. Diba? Alam na natin yan, hallelujah. Bin sa mga kabataan na nagparito, maraming may mga bagong dumarating, pero dahil nga hindi nasusuplayan ng patuloy ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pagdakay nawawala rin. Diba? May mga kabataan na dating active. O mga nagpapasimula, nakakasama sa, naalala ko tuloy yung tatong magpipinsan. Patuloy natin sila yung dalangin sa Diyos. Biyaya ng Diyos ay sumagana. Hallelujah. Dahil hindi pa naman huli ang lahat. Bukas pa ang biyaya natin Diyos. Pero yun ang nagiging bunga ng kalagayan ng espiritu natin ay hindi nakakain ng normal na salita ng Diyos. That's why what we need in this last day, youths, first, is a substantial intake of spiritual food. Hallelujah. That only comes when we eat. Hallelujah. When we sit at the table of the Lord. Often. Continually. Amen? Kung tayo, hallelujah, ay uupo sa pagkainan ng Diyos at makikisalong kakain ng mga makalangit na pagkain, hallelujah, ng mga spiritual mana nating pangangailangan, kung ikaw ay laging naroon na kumakain kasama ang Panginoon, hallelujah, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Hindi ka niya papabayaan. Amen? That's why, sa oras ng mga pagsubok, meron kang salita, a sure word of God, hallelujah, na nagpapatibay sa iyo sa oras sa mga bagyo, sa oras sa mga paglalamhati, etc. Hallelujah. Meron kang makakapitan ng salita ng Diyos dahil yun yung kinain ng kaluluwa mo. Amen? Hallelujah. At yun yung kapahayagan. Dahil ang Diyos ay unti-unti nagpapahayag sa atin. Mamaya, malaman natin kung gaano kapalad ka kung naranasan mo na ang Diyos ay nagpapahayag sa iyo. Amen? Dahil sa bagay na yun, doon ka pala pinapalago ng Panginoon. Amen? Doon ka pala lalong pagtitibayin ng Panginoon. Hallelujah. So are we craving the world or changing the world? So yung subtitle natin. Alin tayo dito sa dalawa, mga kapatid? Are you still continually craving the things of this world, youths? Hallelujah. Patuloy ka pa rin bang nagkikrave sa mga bagay sa sanlibutan ito? Hallelujah. And doing nothing to move away from them? Yes, alam natin, ang kaaway ay, hallelujah, ganun na naman nag-offer na maraming bagay. Alam natin, hallelujah, marami siyang binibigay na entertainment. Hallelujah. Para tayo ay hatakin ang ating mga oras, ating mga panahon sa Diyos. At kung ikaw ay walang ginagawa sa bagay na yun, hallelujah, ipanalangin mo sa Diyos, tama pa ba, hallelujah, ang aking kalagayan sa Diyos. Amen? Are you still continually craving the things sa mga bagay na to at tila wala kang ginagawa, hallelujah, at tila nag-relax ka na lamang sa mga bagay na yun na parang okay lang. Hallelujah? Or are you gradually, by and by the grace of God, di ba? Starting changing your mindset, striving by God's grace to walk in His will. Hallelujah. Unti-unti, hallelujah, ay pinapasimulan mo sa tulong ng Panginoon na nagbabago ka ng pag-iisip na hindi ito tama, na hindi ito mainam sa harapan ng Diyos. Yung mga bagay na kaabalahan ko, etc. Hallelujah. Na unti-unti, nagpapasimula kang mag-change ng mindset. Unti-unti, by God's grace, ay lumalakad in His will and change this world by starting with yourself. Yes, we cannot change the world. Hindi natin kayang baguhin talaga ang mundo ito dahil alam natin na ito'y patungo na sa kabulukan, patungo na sa kabagsakan. Right? Mga kabataan? Hallelujah! But by starting renewing our mind sa tulong ng Panginoon, hallelujah, sinisikap mo, nagtitiis ka, patuloy mong hinihingi ang kalooban ng Diyos at patuloy kang humingi ng lakas sa Diyos para patuloy na makalakad sa kalooban ng Diyos, sinisimulan mo magbago ng pag-iisip. Hallelujah. Anong sabi doon? Hallelujah. By doing this, you can change the world.
Amen? You can change this world by starting with yourself. Paano? To be a blessing in the Lord's sight and a channel of blessings to everyone in all matters. Amen? Dahil nagpapasimula ka sa tulong ng Panginoon na baguhin ang pag-iisip mo. Kino-convert mo yung mga bagay na sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng kanyang mga salita, yung mga dating mga bad habits, nabanggit nga lakaraan ni Brother Tim, ay unti-unti, hallelujah, ipinapakonvert mo sa Panginoon into good things. Hallelujah. Hinihingi mo ng tulong sa Panginoon, bayan-bayan nagsikap ka, hallelujah. By doing this, hallelujah, you can change the world. Diba? By starting yourself ng pagbabago. Amen? So, of course, sa tulong ng Panginoon. By being, hallelujah, a channel of blessings sa iba, unti-unti mababago ang mundong to. Pero alam natin, ang mundong to talaga ay patungo sa kabagsakan. Pero by starting to ourselves na magbago ng pag-iisip na mula sa ating Diyos, we can change the world. Nasa tahanan natin, mga kasama natin sa trabaho, mga classmates natin na kasama, imbis unti-unti humihiwalay ka na, yung mga kasiyahan nila, tawanan nila, etc. na mga pag-uusap na hindi na mainam, hallelujah, ay unti-unting nagsiseparate ka ng pagbabago, ng pag-iisip, at unti-unti share mo sila na hindi tama din kalooban ng Diyos. By doing that, ang Diyos ay nalulugod at ang buhay mo ay nagiging pagpapala sa iba. Amen? And yes, hindi natin kaya yan sa sarili lamang natin, kundi sa tulong ng salita ng Diyos. Tulong natin, Panginoon. Amen? So, we are now living in the most deceiving days. Ito ay napakinggan ko lang nakarang mensahe lang sa online. Sabi doon, we are now living in the most deceiving days. Pinakamasama, pinakamadayang panahon. Totoo ba yan? Sabi to, ngayon daw ay, tayo daw ay nabubuhay na ngayon sa talagang napakadayang panahon na kaliwat kanan, maraming ginagawang pandaraya ang kaaway. Hallelujah. Parang i-deceive ang marami. Diba? Hallelujah. Naalala ko tuloy yung sa ano ba yun? Kapitan, ano ba yun? Yung sa nabalita na mga kulto na doon sa isang dakong lugar na yun ay halos sa buong barangay na yun ay sumunod doon sa tinatawag, nakalito yung pangalan. Ewan kung na-aware kayo sa news na yun. Ang daming sumunod. Sumunod sa kanya, halos 5,000 ata. Ang sumunod sa kanya, umalis sila sa mga tahanan nila, iniwanan nila, tapos punta sila sa bundok. So doon sila nagsama-sama. Pero doon na nila nakakita na mali pala yung sinamahan nilang leader. So talagang sabi, nasusulat in these last days, maraming false prophets, diba, ang magsipaglitawan. At ang nasusulat, and many shall be deceived. Marami ang madadaya. Hallelujah. Marami ang magpapadaya. At ganun din sa ating panahon, napakadaya na ng ating panahon. Ang kaaway ay maraming ino-offer, maraming mga, nasabi nga last Wednesday, entertainment na ino-offer, hallelujah, para unti-unti alisin tayo, hallelujah, sa mga bagay sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Ang perverted word niya, hallelujah, ay ganun lamang kalaganap. Right? Kung paano niya nadaya si Eva, hallelujah, sa isang simpleng word lang na hindi ka mamamatay, ay itong nauulit sa ating panahon. Okay lang yan. Kahit alam natin na hindi na okay sa harapan ng Diyos. Diba? Okay lang yan. Kahit yung mga bagay na unti-unti yung oras mo ay nauubos na doon at imbis nagkakaroon ka ng personal devotion mo sa Diyos, unti-unti kang nawawalan, nangihina, etc. Hallelujah. So, napakadaming technique ng kaaway para mangdaya. Isang usapan nga namin last time, Sir Mau, sa Tuesday ata yun, pag-usapan niya namin yung perverted word ng kaaway dahil talagang daming ginagawang pag-twist ng kaaway. At alam natin, hindi silang mga sira ang buhay, ang ginugulo ng kaaway, kundi silang mga inaayos ng Diyos ang kanilang mga buhay.
Sila mga tinatawag ng Diyos, hallelujah, at inaayos, minamolde ng Diyos. Hallelujah, hinahanda sa pagparito ng Panginoon, hallelujah, sila ang kanyang dinadaya. Hindi ang sira na ang buhay, kundi silang mga inaayos ng Diyos, kanilang mga buhay. Amen? So, ang kaaway, lalo sa atin, hallelujah, ay gano'n na lamang nandadaya. So, sabi nga, hallelujah, sa pag-usapan namin, sabi doon, yung perverted word ng kaaway ay gano'n na lang. That's why, minsan yung mga kataga sa sanlibutan, yung napapakinggan natin, ay sabihin, huwag ka nang umasa. Kasi, di ba, ang mga thought nila, huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Di ba? May mga ganyan silang statement, huwag ka nang umasa. Hallelujah, huwag ka nang magkaroon ng pag-asa dyan o magkaroon ng hope. Baka masaktan ka lang. Baka umasa ka lang. Di ba? So, pag napapakinggan natin sa mga TV, sa mga posts, etc., akala natin nakakatawa lang. Parang normal lang. Pero hindi natin alam, pinapervert na pala ng kaaway yung mga bagay na salita, na kahit simpleng salita yun. Amen? Kung sa sanlibutan, huwag ka nang umasa dahil, hallelujah, ay baka umasa ka lang, baka masaktan ka lang. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong pure word of God. Meron tayong sure word of God. Hallelujah. Na nagsabi, ang pag-asa ay hindi humihiya. Amen? Ang pag-asa sa ating Panginoon ay kailanman hindi humihiya sa kanilang mga umaasa at sumasampalataya sa Panginoon. Lord, kaya mo. Kung hindi ko kaya, kaya mo, Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang Panginoon, kaya niya. Kung yun ang sasampalatayanan natin. Pero kung yung in-offer ng kaaway, hindi mo yan kaya. Ay, hindi, okay lang yan. Ay, hindi, sige, wag mo silang pakinggan, etc. Hallelujah. Matakot tayo dahil lang kaaway, nalulugod sa ganong mga bagay. At ang Diyos, of course, hindi nalulugod. Right? Hallelujah. So, ano ang ating, hallelujah, pinagsisumikapan sa uling mga araw na to, mga kabataan? Are we craving pa ba sa mga bagay sa butang to? Or changing the world? Saan tayo nauuhaw? Saan natin nasumpungan ng ating mga sarili? So, di ba last time, na-share nga ng ating youth leader na yung mga bad habits and good habits ay, di ba, kung minsan mas nauubos na yung mga oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan. At, hallelujah, nabanggit din last time ni Brother Lester Loredo sa discipleship, yung buhay ni Solomon sa Ecclesiastes, na kung paano si Haring Solomon mismo ang nagsabi na lahat ay nakita niya na walang kabuluhan. Na lahat ng bagay sa mundong to, mayaman ka man o mahirap, ano mang mga achievements na mayroon ka, o ano pa mang mayroon ka, hallelujah, lahat ito ay in vain sa harapan ng Diyos. Ito ay walang kabuluhan. Amen? Hallelujah. That's why, ang kaaway, marami siyang i-offer sa'yo na mga walang kabuluhan. Tila maganda sa ating paningin. Napanood ko, kung naalala niyo yung pinanood natin dito last time, yung Vanity Fair, di ba? Kala natin na okay doon, masaya. Pero unti-unti pa lang, naubos na yung oras mo. Hallelujah. At unti-unti mo na hindi nagagawa ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. At kung tayo ay matatangay sa mga bagay na yan, hindi natin mamalayan, unti-unti, yung relasyon, yung ministry natin sa Panginoon ay napapabayaan na pala natin. Yung mga advancements sa technology, yes, nagamit yan sa mabuting mga bagay din, pero we all know that Satan can use it too sa mga bagay para palayuin tayo sa Panginoon. And even I, mga kabataan, na-admit ko, hallelujah, hallelujah. At ito'y nakita ko rin ang sarili ko na tila sobra na sa paggamit ng mga gadgets, ng cellphone. Minsan, hallelujah, napapansin ko sobrang dami ng kakascroll. Hallelujah. At totoo yung lagi napapakinggan natin, eternity, yung kakascroll. Diba? Social media. Eternity, yung mga kakascroll. Halos naubos na yung oras mo na hindi na, di ba pag nag-FB ka, hindi matapos yan eh.
Hanggang sumakit na lang yung daliri mo. Etc. So even ako, nakita ko rin, hallelujah, na tila marami na akong nasayang na oras. At yun ay hinihingi ko ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Tila, ang bagay na okay lang ay, ang tila, hallelujah, okay lang yung bagay na hindi okay. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. Dahil meron siyang salita, hallelujah, na nagtuturo. Meron siyang salita, may spiritual mana, hallelujah, na pinapakain siya sa atin upang ma-discern natin kung ano ang tama at mali. At sa tulong ng Diyos, humihibig ka, Lord, tulungan mo ako. Hallelujah. Hindi lang basta ma-discern kung ano ang tama at mali, kundi Lord, tulungan mo akong magawa kung anong tama. At kung anong mali, Lord, ay ma-disregard ito, Diyos, sa aking buhay. Amen. May mga ganun tayong dalangin sa Panginoon. At salamat. Hallelujah. Dahil hindi yan sa'yo, kundi Diyos ang gumagawa niyan sa'yo. Amen. Hallelujah. Kaya nga, nung mga nakaraan, nung natapik yun ni Brother Tim, sakto, halos, siguro mga 1 week na ako noon na nag-uninstall ng FB. Sa mga sisters dyan, na tawa ng tawa, hallelujah, makinig tayo sa Panginoon. Amen? Makinig tayo, hallelujah, kapag nangungusap ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay hindi na pagbibiro, hallelujah, huwag nating pighatian ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Makinig tayo kapag nariyan ang mga pagpapaalala ng Diyos. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. So, hallelujah. Nung time na yun ay halos 1 week na ako na nag-uninstall ng FB. Sabi ko, sakto na topic yun ni Tim nung Sunday na patungo sa mga bad habits and good habits. Salamat sa Diyos, biyaya, unti-unti na natutunan. Hallelujah. Kaya minsan lang kapag FB pa, kinakailangan ko lang buksan yung laptop. So, isang way na rin para hindi siyempre nakakatamad pa, mag-set up ka pa ng laptop, bubuksan mo pa, tapos mag-download, mag-loading pa ng matagal, etc. para lang magbukas ang FB. So, hindi naman, paggabi, magbubukas ang ba ng laptop, gusto mo magpahinga. Diba? Unlike pag nasa cellphone kasi, yung FB, mabilis lang, isang click lang. So, yun. Then, biyaya ng Diyos, sakto yun, 1 week, at ngayon ay halos nagpas 1 month na rin na nag-uninstall ng FB. Minsan, sa cellphone, search sa Google ng FB kapag gusto tingnan yung post. Pero, hindi rin, pag hallelujah, kapag nag-search ka naman sa Google, mahirap naman yung mag-login ka pa, tapos, loading pa, ang dami pang kailangan. Unlike pag may downloaded na talaga na sa phone mo, diba? Isang click na mabilis na eh. Pero doon, mag-download ka pa. Tapos kapag binuksan mo, pag sinearch mo lang sa Google sa phone mo, diba? Limited lang yung access, ang daming so ang daming disadvantages, diba? Pero salamat sa Panginoon dahil by and by natutunan mo, hallelujah, na mas okay to para maiwasan na yung eternity, nakaka-scroll. Hallelujah. By and by, di ba, kagaya ng napayos sa atin ng youth leader natin, hallelujah, last month, na simulan natin, kahit little by little. Magsulat ka sa notebook mo kung ano yung mga bagay, kung magsulat ka, mag-alarm ka, nag-alarm ako minsan, alas 9 lang yung phone paggamit, mag-alarm yun, ganyan, etc. Hallelujah. Kahit sa mga ganong bagay, unti-unti, hallelujah, ay ang Diyos, of course, ay gumagawa sa atin. Dahil yun ay salita ng Diyos na napakinggan natin. Nandun yung mga pagpapaalala ng mga ginagamit sa atin. Hallelujah. Sa mga bagay na yun, unti-unti, natuturn. Nagkakaroon ka ng mas oras sa Panginoon. Hallelujah. Mas nababantayan mo yung sarili mo. Of course, sa tulong ng Panginoon. Dahil within us, talagang, sabi nga, ang katawan na to ay patungo talaga sa corrupted tong body talaga na to. Talaga, at we are living sa very corruptible na mundo. Diba? Corruption. Sobrang corrupted na mundo talaga. Hallelujah. So ang kaaway, gano'n na lang katuso para ma-deceive niya ang marami. At sa oras na hindi mo na malayan, hallelujah, na nandun ka na sa kalagayang spiritual famine, marami ka ng kaabalahan sa mga bagay sa mundong to,
busy ka na masyado sa trabaho mo, busy ka na marami sa mga bagay sa mundong to, hallelujah, at hindi mo na mamalayan, unti-unti na nanghihina ang kalagayan mong spiritual. At sa oras ng mga pagsubok, minsan pinipili mo na lang lumayo. Sa oras ng mga trials, ng mga shortcomings, minsan pinipili mo na lang na manatili sa bahay at hindi dumalo. Minsan, sa oras ng mga bagyong dumarating sa iyo, imbis pumaroon ka sa Panginoon, nagbumukmok ka sa bahay. At yun ay bunga ng hindi pagkain ng tama ng spirito natin, ng ating mga kaluluwa. That's why, sabi nga ng youth leader natin nakaraan, di ba? Hallelujah. Madalas na natin napapakinggan. Dahil sa ganung pagpili mo, dahil sa ganung kalagayan mo, imbis na pumaroon ka sa Panginoon, humingi ng habag at awa, imbis ganapin mo ang tungkulin mo sa Panginoon, imbis magpalakas ka sa Panginoon, hallelujah, pinipili mong lumayo, pinipili mong manatili sa tahanan, pinipili mo kung ano mang gawin mo na hindi makapagbigay kaluguran sa Diyos. Sabi, di ba, sino ang naluluwalhati? Kundi ang ating mga sarili. Kundi ang kaaway. Di ba? Why? Doon ko rin napagdanto nga, no? Sa oras na pinili ko na lang sa tahanan, pinili ko na lang na imbis na lumapit sa Diyos, pinili ko yung sarili ko, sino ang naluluwalhati? Kundi ang sarili ko. Na tila kaya ko pala na hindi pumunta sa Diyos eh. Hindi ko pala kailangan ng Diyos. Diba? Pero hallelujah, dahil ikaw ay nakapakinig, ang kaluluwa mo ay patuloy na nakakain ng mga spiritual na mana na nakapagbigay kalaguan sa iyo. Hallelujah, sa panampalataya. Sa oras na ikaw ay nanghihina, agad kang paparoon sa Panginoon. Why? Dahil nalaman mo, Lord, hindi ko kaya. Hallelujah! Dahil nalaman mo, Lord, ikaw ang makakatulong sa akin. Ikaw ang makakagawa ng problema ko. Ikaw ang makakalutas ng pangailangan ko. So may agad sa oras sa mga problema, ng mga pagsubok, hallelujah, ikaw agad ay lumalapit sa Panginoon. Ikaw agad ay umiiyak sa Panginoon. Ikaw agad ay nagpapasaklolo sa Panginoon. Hallelujah! Dahil ang kaluluwa mo, hallelujah, ay nakakain ng salita ng Diyos. At dahil ang kaluluwa mo, hallelujah, nakakain ng mga kalangit na pagpapala. Dahil ang Diyos ay unti-unti nagpapakilala sa pamamagitan ng salita niya sa atin. That's why, kapag ikaw ay nakakain, hallelujah, at nakakapasok sa puso mo ang salita ng Diyos, kahit sa mga pagsaway, kahit sa mga pagdidisiplina, kahit sa mga pagtuturo, maunawaan mo na kalooban ng Diyos. Minsan napagalitan ka, minsan masawayin ka ng mga kuya, ate, etc. na ating mga pastor. Dahil alam mo, ito ang sabi ng Diyos. Amen? Dahil alaman mo, ito ang kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ay napapabayaan mo ang spiritual life mo, sa oras ng sinaway ka, sa oras na pinagsabihan ka, magtatampo ka kay brother. Magtatampo ka kay sister. At sad to say, nakakalungkot, lilipas ang mga araw, lilipas ang mga oras, hanggang sa darating ang gawain na hindi mo inaayos sa mga bagay na dapat ipaayos mo sa Panginoon. Paayos mo ang concern mo sa kapatid mo, makipag-usap ka, etc. At diba, anong sabi lagi sa atin ng ating mahal na pastor, sa biyaya ng Panginoon, kung ikaw ang naka-offend sa kapatid mo, ikaw na ang lumapit at magpakumbaba. Hallelujah. At kung siya naman naka-offend sa iyo, mabilis ka magpatawad. Patawarin mo na siya. Hallelujah. Hanggat maaari, di ba nakaraan topic natin na share ni Brother Tim, hallelujah, kung paano si Paul ay napakabagsik na mangaral, pero halos napakalambing na tupa siya nung nagsalita mo siya 2 Corinthians chapter 2, di ba? Na, sige na, kumbaga magpatawad na lang upang hindi lumaki at di na makagawa pa ang kaaway. At dahil nagdalamhati rin ang kapatid ay damayan, etc., etc. Diba? So, ganun. Hallelujah. Kung tayo ang kaluluwa natin ay patuloy na kain ng tama, diba? Iba kasi ang nag-church ka nga, pupunta ka nga sa church, pagdating naman ay hindi naman nakakapasok yung pagkain. Well, let's say, dahil pagkain nga, ang salita ng Diyos ay hindi naman nakakapasok dahil pagpasok ay naluluwa mo din. O kaya naman hindi direct na nakakapasok dahil nga
nagsusuka ka, hindi maayos yung health mo, etc. That's why yung mga salita ng Diyos na pumapasok sa iyo ay hindi mo na napapakinggan. Diba? So, ganun ang kalagayan, hallelujah, ng isang kaluluwa na hindi nakakain ng tama. Pero ang isang kaluluwa na nakakain ng tamang salita ng Diyos, pwede siyang magpakorek. Pwede siyang magpaayos. At lagi siyang paparoon sa gawain ng Panginoon. Hindi dahil kay kapatid, may kausap ako. Hindi dahil kay kapatid, dahil may kakwentuhan ako. Kundi dahil sa Panginoon, dahil siya ang buhay ko. Amen? So how to overcome this great spiritual famine? Itong great spiritual warfare na ating pinagdadaanan, how to overcome? First, we all know that Jesus is the only answer. Jesus is the answer. Jesus Christ is the answer. And He alone is the answer para ma-overcome natin ang spiritual famine. Right, mga kabataan? Hallelujah. For Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Hallelujah. So Jesus, ating Panginoon, He is the only way for us, not only to survive this great famine, but to overcome this great famine. Hallelujah. Ang tulong ng Panginoon ang ating kailangan. Man, hindi tulong ng kapatid, hindi tulong ng kaibigan mo, hindi tulong mo sa sarili mo. Yes, sa tulong ng Panginoon, kapag tutulungan mo ang sarili mo, makakatulong yun. Man, pero ang pinakahigit na tulong na kailangan natin ay ang tulong ng Panginoon. It's the only way, excuse. Excuse. Hallelujah. So sa John chapter 6 verse 33, He is the only way. Siya ang way. At sabi sa John chapter 6 verse 33, For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Sabi na ating Panginoon sa multitudes, sabi niya, sapagkat ang tinapay daw ay nagmumula sa ating Diyos, na bumababa mula sa langit at nagbibigay daw ng buhay sa sanlibutan. So yung way, hallelujah, ating Panginoon. Then said they unto Him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, hallelujah, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Sabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. At anong sabi niya? He that cometh to me shall never hunger. Sino man ang pumaparito sa Panginoon ay hindi magugutom. Sabi doon, he that believeth on me shall never thirst. At silang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mauuhaw. Amen? That's why dumating man ang malakihan at matagal na great famine, hallelujah, na spiritual famine, ang salita ng Diyos ay magiging sapat sa iyo. Kapag dumating man ang mga pagsubok, kapag dumating man ang maraming mga kapighatian, kapag dumating man ang mga kalungkutan, hallelujah, ang salita ng Diyos ang magiging kalakasan mo upang mapagtagumpayan mo ang pagsubok na iyon. Amen? Hallelujah! Ang ating Panginoon, siya ang daan. At sabi doon, He is the life. Also, di ba? He is the giver of life. At sinabi doon, di ba, ang buhay na yon, ang tinapay ng buhay na yon, ang magbibigay buhay sa atin. Upang sa great famine, tayo ay maka-overcome. Hallelujah! So maraming mga namamatay sa gutom dahil nga spiritually speaking, hallelujah, hindi sila nakakain ng tama. Dahil walang salita ng Diyos, nawawalan sila ng lakas, nawawalan sila ng pag-asa, nawawalan sila ng kagalakan. Right? Lahat ay nai-steal ng kaaway. That's why you need the Word of God.
Amen? John chapter 7 verse 37, in the last day, 7 verse 37 ng John, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Hallelujah. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Amen. Hallelujah. Sa atin at kung ikaw daw ay patuloy mananampalataya sa Panginoon, ikaw ay mabubusog ng tubig ng buhay. Yung tubig ng buhay na yun napapasok sa iyo. Hallelujah. Yung Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Na magpupuno sa iyo at magpapalakas sa iyo. Amen? At ano pang sabi? Sa John chapter 17 verse 16, dahil alam natin, kanina, Jesus is the way at siya yung life. Hallelujah, upang tayo ay magkaroon ng buhay. At sabi rin sa John chapter 17 verse 16, they are not of the world, even as I am not of the world. So ito yung prayer ni Jesus para sa mga alagad, disciples, at para sa atin. Hallelujah, di ba? May 3-part na prayer. At sabi niya, nanalangin siya. Hallelujah, na silang mga iniwan mo sa akin, ay ingatan mo. At sabi niya sa verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Amen? Hallelujah. Ano daw ang makapag-sanctify sa atin, makapaglinis ng ating buhay, makapagbago ng ating buhay, makakapag-sanctify ng corrupted body na to. Hallelujah. Anong sabi? Sanctify them through thy truth. Ang katotohanan daw ng Diyos. Hallelujah. Ang makakapag-sanctify nating buhay. At sino ang katotohanan? At ano ang katotohanan? Sabi doon, thy word is truth. Ang salita mo ang katotohanan. At sino ang katotohanan? At sino ang salita? John 1:1, di ba? Ang salita ay si Kristo. Amen? That's why kung si Kristo ang nasa iyo, kung si Kristo, hallelujah, ating Panginoon, siya ang salita, hallelujah, at siya ang katotohanan, sabi ang katotohanan daw, yun daw yung magtutuwid sa atin. Yung katotohanan daw, yun yung mag-sanctify ng ating buhay. Itong body to na mahina, itong body to na marumi. Hallelujah. Itong body na to na maaring maging polluted, na maraming bagay sa polluted na mundong to, hallelujah, ay kayang linisin ng ating Panginoon sa pamamagitan niya, ng kanyang salita. Ang salita niya ay katotohanan. Amen? At kung bakit ay nakikinig ngayon ng salita niya, ito ay katotohanan. Amen? Alam natin totoo ito. Hallelujah. That's why nagsusumikap ka na magpatuloy sa biyaya ng Panginoon dahil totoo ang mga salita ng Diyos. At ito ang magpapalakas sa atin. Amen? Ito ang magpapatibay sa atin. Hallelujah. That's why what can sanctify our lives and cleanse us and protect us in this very polluted world and with our very vulnerable bodies, walang iba, no other than kundi ang salita ng Diyos. Kundi mismo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Siya ang tinapay ng buhay na ating buhay. Ating kailangan. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. The Word of God is the truth. No one else but Christ. He is the Word, the living Word of God. He's the one who have received into our lives, and He's the one who can transform our lives. Amen? Siya ang tangi makakapagbago ng ating mga buhay. Siya ang tangi makakapagpatibay sa ating mga kaluluwa. Amen? Hallelujah. Sa ating pagkatapos, hallelujah. So, laktawan ko na ibang mga bagay, medyo marami pa. Pero laktawan ko na. Sa ating pagkatapos, ito ay assignment namin kay Brother Tim sa discipleship. Sabi ko sana kay Brother Tim, since madaanan siya ngayon, di na ako tawagin sa next discipleship. Nabiro lang. So, sa 2 Peter, sa
book ng 2 Peter. Ito yung napili ko sa pa-assignment ni Brother Tim. Alam niyo ba, sa 2 Peter, ito yung ito yung final letter na ni Peter before his execution. Imagine, bago siya i-execute, bago siya dumating dun sa kalagayan na, ang Tagalog ng bago siya i-execute, hallelujah, ay sinulat niya itong last part ng 2 Peter. Sa Rome yun, siya in-execute, hallelujah, and he instructs the church concerning the spiritual development. So, sa 2 Peter, ito yung last message niya at yung laman ng last message niya bago siya i-execute, hallelujah, nag-instruct siya sa church concerning sa development natin ng spiritual life natin. At patungkol sa kinakailangan natin, patungkol ito sa spiritual development, na kinakailangan natin to truly experience the Christian life at patuloy na magkaroon tayo ng heavenly hope. Hallelujah, sa mga pangako nating Diyos. Sa 2 Peter, hindi na natin babasahin pa lahat. I-sum up ko na lang. So, sa chapter 1 at ang laman nito hanggang chapter 3 ay ang pinakalaman niya ay nagbigay si Peter ng huling mensahe na we need to grow in grace and in knowledge in Christ. Kinakailangan nating lumago sa karunungan at sa biyaya nating Panginoon for us, hallelujah, upang maging maingatan natin ang ating sarili sa huling mga araw na ito. Sapagkat sa chapter 2, mabasa din natin yun, talagang napakasama, hallelujah, ng tao dahil sa kasalanan. At sabi doon, lahat ng kasalanan sa chapter 2 verse 2, sa 2 Peter pala, chapter 2. Ang laman nun ay nandoon yung ibubuhos ng Diyos ang galit niya dahil sa mga makasalanan. Dahil sa kanilang mga pinanganak sila ng makasalanan at talagang kanilang magawa ay ang buhay nila ay talagang makasalanan. Hallelujah. That's why sabi doon, ang Diyos ay minilaan din naman na naparusa para sa kanila. Pero sabi rin doon sa 2 chapter 2 na hallelujah. Sinabi niya rin naman na siya rin ang gagawa ng way para sa kanilang mga tinawag natin Panginoon upang makatakas sa temptation sa mundong to. Hallelujah. 2 Peter, ano ba yun? Chapter 2, verse 9. Sabi doon, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. Amen? Nalaman daw ng Diyos kung paano niya i-deliver ang mga godly, ang mga anak niya, hallelujah, palabas sa mga tukso ng kaaway. So, nalaman daw ng Diyos kung paano tayo tulungan. And also, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. At meron na siyang nilaan na judgment para sa mga manatili sa kasalanan. Hallelujah. So, yung buong laman ng chapter 2, silang mga tumalikod, nakatanggap na ng katotohanan at bumalik-mali sa dati nilang buhay, sa kanilang kasalanan. Hallelujah. At nanatili na at hindi na bumalik sa Diyos. Hallelujah. So, nag-iwan dun si Peter, even sa chapter 1 ng 2 Peter, binigay dyan ni Peter, hallelujah, so iniwan niya dyan kung paano tayo, hallelujah, naging makakapartake sa divine nature ng ating Panginoon. Sa verse 3 and 4, basahin na lang. So sinabi dyan na through His divine power, hallelujah, sa kanyang kapangyarihan ay nag-grant siya para tayo naman ay makapag-partake din sa godliness ng ating Diyos. Sa buhay na mayroon ng ating Panginoon. Amen? At sabi doon, sa papamagitan ng pagkakilala, kapahayagan natin sa ating Panginoon at sa kanyang biyaya, sabi doon daw tayo makapag-partake ng lubos sa ating Panginoon, sa divine nature ng ating Panginoon. Sa paano? Sa buong kapahayagan. Kung unti-unting nakikilala naman Panginoon kung sino siya, kung anong ayaw niya, kung anong gusto niya, hallelujah, by and by, hallelujah,
na nagagawa mo yun dahil sa tulong ng Panginoon at dahil sa pagpapahayag niya sa iyo. Amen? So through the knowledge of God, hallelujah, and the Lord Jesus Christ, hallelujah, ito ang tutulong daw sa atin, hallelujah, upang tayo ay makapartake sa godliness sa ating Panginoon, upang tayo ay, sabi dito sa verse 4, ay maka-escape sa corruption ng mundong to through lust. Dahil ang katawang to, hallelujah, ay talagang vulnerable, hallelujah, ay talagang subject na magkasala, magkamali. Pero through the knowledge of Jesus Christ at sa kanyang biyaya, hallelujah, ito ang tutulong rin daw sa atin para makapartake tayo sa divine nature ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya sinabi rin dito, yung add to your faith, di ko na babasahin. Sinabi niya doon sa huling message ni Peter na, of course, hindi lang sa pananampalataya, kundi dagdagan natin ang pananampalataya ng virtue to knowledge, hallelujah, ng patience, unti-unti magtiis ka, then perseverance, then godliness, then brotherly kindness and love. Amen? So, by adding yung mga bagay na yon, hallelujah, ay ito ang makakatulong daw sa atin. Of course, hallelujah, binigay na ng Panginoon kung ano yung mga bagay na yon through His words na dapat ating paglakaran. At sabi doon, sinabi niya rin sa chapter 1 na kung tayo ay magkukulang, kung tayo ay mag-abound sa mga bagay na ito, sabi doon, hindi tayo magiging barren. Hindi tayo magiging mga baog sa pananampalataya. Hindi tayo magbubunga. Amen? So yun yung buong kapahayagan niya sa chapter 1. Sinabi niya rin sa dulo ng chapter 1, hallelujah, sa ating pagkatapos, yun, hallelujah, na sabi niya, sinabi niya rin dito na nag-advise siya na ingatan natin ating mga calling, ating mga pagkatawag, at maingatan natin yan, hallelujah, first through His sure word, sa kanyang salita. At sabi niya, diba, sa last part ng chapter 1, 2 Peter, sabi niya doon, we have also a more sure word of prophecy. Amen? Na inatanggap daw natin, hallelujah, ito yung makakatulong sa atin. Sabi doon, at lahat ng mga natanggap natin, sa salita niya ay ating susundan, ating paglalakaran, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in our hearts. Amen? So kung tayo daw ay manatili sa kanyang mga salita, ito yung magiging liwanag natin sa oras ng kadiliman, hanggang sa magmadaling araw, hanggang sa magliwanag na mismo, na ang liwanag na mismo, hallelujah, ang ating Panginoon, hallelujah, na manahan tayo sa walang hanggang liwanag na yon. Amen. Kung patuloy tayong lalakad, hallelujah, sa liwanag na ating Panginoon. Amen, sa kanyang mga salita. Sabi, sa oras doon ng kadiliman, yun yung magbibigay ng liwanag sa atin. Hanggang magliwanag na ang araw. Amen? So, tapusin na natin dito. Hallelujah. In short, sa 2 Peter ay nag-iwan si Peter na kinakailangan tayong lumago sa karunungan ng Panginoon, sa kalaguan sa ating Panginoon at sa biyaya niya. Hallelujah. At sa bagay pala na kapag tayo ay unti-unti nahayag sa atin ang ating Panginoon, unti-unti pala tayong nababago. Amen? That's why, diba, inano natin, Lord, shine upon us. Lord, we need to see your face. Hallelujah. Dahil sa oras na unti-unti mo nakikita ang mukha ng Panginoon, ang buhay mo ay nababago. Hallelujah. At sabi doon, kung ang salita ng Diyos, yung sure word of God na natanggap ng mga apostol, na sinabi ni Peter, ito ay patuloy niyang paglakaran sapagkat ang salita niya ng mga propeta, hallelujah, at ng mga disciples, ito ay iniwan dahil ito ay sure word of God na ating dapat paglakaran. Hallelujah, hindi daw ito private interpretation na mula sa kanila, kundi sa gabay ng ating Panginoon. That's why, kung tayo patuloy na lalakad sa sure word of God, kung patuloy na ang sure word of God ay magiging laman ng ating mga kaluluwa, hallelujah, sa great famine na darating, sa great famine na mga manalasa, ikaw ay may kalakasan, ikaw ay may pag-asa, hallelujah. Sa oras ng mga kadalamhatian, ng mga pagsubok na dumating, hallelujah, meron kang salita ng Diyos na makakapitan. May salita ka ng Diyos na mahahawakan.
Amen? So sa oras ng mga battles, sa oras ng mga spiritual warfare, hallelujah, ikaw ay may kalakasan dahil ang kaluluwa mo ay nakakain ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tunay, hindi tayo pinagkukulang ng ating Diyos. Tayo ang madalas na magkulang. Pero salamat sa ating Panginoon, kailan may hindi niya tayo pinagkulang. Amen? Nanya akong bawat isa na tumayo sa ating pagkatapos. Balikan lamang natin, sabi sa John chapter 6, verse 35, nung sinabi natin, Panginoon, hallelujah, that I am the bread of life. At sa kanilang lumalapit sa akin, sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magutom at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Hallelujah. At sa 37, may karugtong pa to. Diba sabi niya, I am the bread of life. At sino mang mga nagugutom daw, lumapit sa Kanya upang hindi kayo magutom. Sino mang mga nauuhaw ay lumapit sa Kanya sapagkat siya ang tubig ng buhay. At sabi niya pa sa karugtong, all that the Father giveth me shall come to me. Silang lahat daw na ibinigay sa Kanya ng Ama ay lumapit sa Kanya. Lumapit sa ating Panginoong Jesus. Sino ba ang mga binigay ng Diyos sa ating Panginoon? Hallelujah! Kasama ba tayo doon? Sa mga binigay, mga pinili ng Diyos before the foundation of the world para ibigay kay Kristo. Amen? Hallelujah! Nasabi doon, sino man daw na ibinigay sa Kanya ay magsilapit sa Kanya, sa ating Panginoon, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen! Hallelujah! Hindi daw tayo kailanman itataboy ng Panginoon. Kung tayo lalapit sa Kanya, kung tila hirap ka na, kung tila wala ka ng pag-asa, kung tila sa tingin mo, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero kung ikaw ay pinili ng Diyos, first, walang ibang gagawin ng mga ligtas kundi lumapit sa ating Panginoon. Amen? Walang ibang gagawin ng ligtas kundi lumapit sa Kanyang manunubos. Sapagkat alam niya, nakikilala niya ang Kanyang manunubos. Kilala niya, mahabagi ng Kanyang manunubos. Hindi siya papabayaan. Kung siya'y nagkukulang, may divine provision ng Panginoon para siya'y punan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kung siya may pagkailangan, hindi siya papabayaan ng Kanyang manunubos. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa uling mga araw. Amen. Hallelujah. You know what? Sabi niya, silang mga lumalapit sa Kanya, sa ating Panginoon, hindi niya ibabaliwala. Silang mga nahihirapang lubha, pero pinipiling lumapit sa ating Diyos. Nagpapakumbaba, Lord, hindi ko kaya. Wala sa aking sarili. Lord, tila wala na akong lakas. Lord, tila wala na akong pag-asa. Pero Lord, alam ko, Ikaw ang aking pag-asa. Hallelujah. That's why pinipili mong lumapit, magpatuloy, hallelujah, at magsumikap sa tulong ng Panginoon na lumakad sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Pinipigilan mo, nagpapapigil ka. Hallelujah. Itong kanatawan na ito yung kalaban natin, di ba? Ang sabi, ito daw mismong sarili natin ang kalaban natin. Hallelujah. So ay sa oras na nahihirapan ka, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. At anong sabi niya? Sino mang mga nauuhaw, lumapit sa akin at kayo'y mabubusog. Ang tubig ng buhay, siya ang tubig ng buhay na magbibigay buhay sa atin. Amen. And you know what? Isa pang bagay sa ating pagkatapos. Last verse na. Sa Amos chapter 9, verse 10 to 15, hindi ko na mabasahin. Pero ang isang bagay dyan, sa dulong part ng Amos, ang sabi ng Panginoon, ibabangon niya muli ang bayang Israel. Sabi niya, itatayo ka niya muli. Hallelujah. Sabi doon, I will plant them on their land. Hallelujah. And they shall never again be uprooted out of the land that I have given them, says the Lord your God.
I will restore the fortunes of my people, Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. Hallelujah. Sa kabila ng katigasan ng bayang Israel, hallelujah, hindi pa rin nawala ang pag-ibig ng Panginoon. Kundi, hallelujah, sa tamang panahon, ibabangon niya din pala ang bayang Israel. Siya din pala ang magtatayo sa Kanya. At kung paano sinabi ng Panginoon, sila mga ibinigay mo sa akin, hallelujah, hallelujah, ingatan mo din naman, hallelujah. At kung sila lalapit sa akin, hallelujah, bibigyan Kanya ng pag-asa. Bibigyan Kanya ng buhay. Bibigyan Kanya ng kalakasan. At anong pangako niya sa uling mga araw? Sila'y aking ibabangon. Hallelujah. So ay anumang mga kalagayan, mga kabataan, anumang mga sitwasyon sa ating mga buhay, lumapit lang tayo sa Panginoon. He is the giver of joy. He is the giver of peace. He is the restorer. Hallelujah. Of our soul. Hallelujah. Siya nagbibigay ng pag-asa. The giver of hope sa kanilang mga nanghina. Hallelujah. That's why patuloy tayong mahuhaw sa Panginoon. Sa ating pagkatapos, ako kabigay sa ating mga kapatid, Brother Gideon, awitin natin, this is the air I breathe. Hallelujah. Sino ang patuloy na nauhaw sa Panginoon? Sino ang patuloy na nauhaw, mga kabataan, sa Panginoon? Sino ang patuloy na lagi nasa pa, Lord? Fill me! Lord, fill us! Marami pa akong kailangan. Marami pa pagbabago kailangan sa buhay ko. Lord, kailangan kita. Lord, kailangan kita. Hallelujah. Umawi tayo sa Panginoon. May puso na nauhaw, na lubos sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Yes, Lord. Hallelujah. Your holy presence. Ito ba ang ating kinakauhawan, mga kabataan? Ito ba tayo nagnanasa pang malami, ng marami? Hallelujah. Ito ba tayo nauuhaw pang lubos? Hallelujah. This is my daily bread. Yes, Lord. Ikaw ang aming kailangan, Panginoon. This is my daily bread. Yes, your very word. Your very word. Spoken to me. And yes, Lord. Hallelujah. Oh, patuloy ka magpuno sa iyong mga kabataan, Panginoon. Patuloy ka magbangon sa aming kalagitnaan. Oh Lord, narito kami. Nauuhaw pa sa iyo, Panginoon. Punuin mo ang bawat isa. Itayo mo ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah. This is the air. Hallelujah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, Lord. Yan namin ang kailangan. Yan namin ang kailangan, Panginoon. Hallelujah! Oh, come and fill us more, Lord. Hallelujah! This is my daily bread. Yes, Lord. Ikaw ang aming kalakasan sa bawat araw. Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Your very word spoken. Hallelujah. Hallelujah.
Purihin ka, Panginoon. And I'm desperate for you. Oh, sino sa inyo? Sino ang na-desperate sa inyo? Panginoon, gusto ko itong maranasan. Gusto ko itong maranasan pa sa buhay ko. Gusto kitang makita pa. Gusto kitang makilala pa, Panginoon. Mga kabataan, patuloy tayong magnasa sa Panginoon. Patuloy tayong mauhaw sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, sa uling pagkakataon. And hallelujah, hallelujah. And I'm just, hallelujah. Yes, Lord, we are lost without you, oh God. Hallelujah. And I'm asking for you. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Samba, Diyos sa aming dakila, Diyos sa aming makapangyarihan sa lahat. Kami, O Diyos, na nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na nahabag sa amin. Salamat sapagkat may Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa tulad namin, Panginoon. Lagi kaming subject, Lord, na magkulang. Subject na manghina, subject na makalimot. Pero salamat sapagkat hindi ka nakakalimot sa iyong malingkod. Ikaw ay laging nariyan sa oras na kami nanghihina. Ikaw ang nagbibigay ng init sa oras na kami nanlalamig. Ikaw ang aming pag-asa sa oras ng mga kadalamhatian, mga pagsubok sa bawat araw. Lord, salamat sapagkat naranasan namin ang pag-asang ito, sapagkat meron kaming salita mo na natanggap sa aming mga buhay. Pilas more, Lord. Patuloy mo pa kayong punuin. Patuloy mo pa kayong pagmapawin ng iyong mga salita. Bayaan ang aming mga spiritual life ay patuloy mong panasagasahin pa, Panginoon. Pasaganain pa, Panginoon. At bayaan, patuloy pang umapaw ang makalangit na mana na iyong handog para sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Bless these words, O God. Bless every words namin na pakinggan sa gabing ito. And let these words, O God, ang patuloy na tumulong pa sa amin upang maging malakas na Kristiyano, O God, malakas sa mga lingkod mo, Diyos. And let every works of evil, O God, sa iyong salita, O Diyos, ito'y aming maging sandata upang aming sawatain, wasakin, ano mamagawa ng kaaway. Tulungan mo kami, Lord, sapagkat kami malakas lamang kung ikaw ay nariyan sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Bless mong bawat puso na nakatanggap ng iyong mga salita sa gabing ito, Lord. Sa iyo ko binabalik lamang ang papuri, sa iyo lamang pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Pinamigay ko na sa ating mahal na MC. God bless you, Brother Gideon. God bless. Praise God. Hallelujah. Naintindihan ba natin ang awit na inawit natin, mga kapatid? Hallelujah. Wala tayong pag-asa sa mundong ito. Wala tayong magagawa sa mundong ito maliban ang siyang gumawa sa atin. Hallelujah. Sabi ng awit, this is the air I breathe. This is my daily bread. Hallelujah. Siya lamang makakapag-provide na ito, mga kapatid. Sabi nga sa kanyang mga salita kanina, hindi yung mga pagkain na kung saan tayo nagugutom, hindi yung mga tubig kung saan tayo nauuhaw, kundi sa salita niya na nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon na nagpo-provide sa ating mga spiritual na pangangailangan. Hallelujah. Are you thankful, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Ating palapakan at ating Panginoon. At sa huling bahagi, aking babasahin lamang isang prayer request. Pinagpalang gabi, mga kapatid, may kisama po sa inyong panalangin ang katugunan ng Panginoon sa aking inaplayan na trabaho online. Ang pabor ng Panginoon ay sumaakin nawa, gayon din sa iba pang kapatiran na may kaparehong panalangin na itinulog sa Panginoon.
ang kalooban ng Panginoon ang siyang mangyari. Maraming salamat mga kapatid. At ito yung kahilingan ng ating kapatid, Brother Matt. At hallelujah, ang Panginoon, marami siyang resources. Kaya niyang ibigay sa atin, hallelujah. Kung tayo lamang isasampalataya na siya'y may magagawa, kanyang ipagkakalob ito mga kapatid. Praise God. Kaya tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Ano man ang ating kahilingan, ang Panginoon ang siyang bahala. Praise God. At sa pagtatapos na ating gawain, di na tayo magpapawit. Hallelujah. Tayo tungo sa panalangin. Naging mabuti ba ang Diyos sa inyo mga kapatid sa gabing ito? Nangusap ba ang Diyos sa gabing ito? Hallelujah. Praise God. Kaya dapat tayo ay magpasalamat patuloy at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat siya, sa Kanya natin matatagpuan lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Siya ang ating buhay, daan at katotohanan. Praise God. Sa gabing ito tayo manalangin. O dakilang Diyos, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba. Patuloy ka namin tinataas sa gabing ito sapagkat tunay nga, hallelujah, pinapatunayan mo kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay. Pinapatunayan mo na ikaw ang provider, ikaw ang healer, ikaw ang, hallelujah, ikaw ang protector sa amin mga, hallelujah, mga buhay. Ikaw ang tagabigay ng kalakasan sa amin. O God, hallelujah, kung kami lamang ay lalapit sa iyo, kami di magkukulang sa lahat ng bagay. Kaya naman Lord, hallelujah, sa gabing ito, maraming salamat dahil, hallelujah, ikaw muli ang minsan pa nagpakain sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng, hallelujah, ng pag-asa patuloy sa libutan na ito na napakasama. Hallelujah, ikaw ang nag-guide sa amin, ikaw ang nag-restore na lahat ng mga bagay. Hallelujah. Oh God, patuloy kami nagpupuri at nagsasamba sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat. Hallelujah. Dahil ikaw ay hindi nagkulang na Diyos. Ikaw ay tapat na Diyos. Hallelujah. Tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Kaya naman Lord, narito ang aming mga buhay. Hallelujah. Oh God, bilang patunay na ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Hallelujah. Oh God, sa gabing ito, kami patuloy na nagpapasalamat. At dahil hindi ka nagkulang sa iyong provision, maraming salamat Lord. At dahil, hallelujah, patuloy ka nang usap sa aming kalagitnaan. Patuloy na hindi ka nagkulang sa amin. Oh God, sa gabing ito, tiyataas namin ang mga pasasalamat at papuri sa iyo. Oh God, may mga prayer request kami sa gabing ito. Aming prayer request ng aming kapatid, Brother Matt, patungkol sa kanyang trabaho, oh God, na online. Alam mong, hallelujah, kanyang kahilingan, Lord. Ikaw na ang lahat nakakaalam ng aming mga pangailangan. Kaya Lord, sa gabing ito, aming itinataas ito. At sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, tanggapin ng aming Brother Matt ang kanyang kahilingan. Hallelujah. Oh God, sumasampalataya kami ng lahat ng bagay na gagaling sa iyo. Kaya naman Lord, hallelujah, we believe na ikaw na siyang nagbigay sa kanya. Sa sandaling ito Lord, hallelujah, oh, kami nagpapasalamat na ng lubos. Na ikaw ay may provision na sa lahat ng aming mga pangailangan. Kaya naman Lord, hallelujah, mabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Because we believe Lord, na ikaw ay di magkukulang na Diyos sa amin. We believe Lord na ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Oh, hallelujah. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Lord. Kaya naman sa gabing ito, Lord, patuloy naming, hallelujah, tinataas din ang aming kapatid, Brother Sam. Ikaw pa siyang patuloy na magbigay ng wisdom, hallelujah. Ikaw pa siyang patuloy na magpala sa kanya. At, hallelujah, sa pagpapagamit niya ng kanyang, hallelujah, ng kanyang boses at katawan, Lord. Lahat ng oras na ginugol niya, hallelujah. Ikaw pa siyang magpatuloy magbalik sa kanya ng pagpapala. Oh God, patuloy mo pa siyang gamitin. I-bless mo siya kasama ang kanyang sambahayan, Lord. At ganun din naman lahat ng iyong ginamit sa gabing ito, hallelujah. Ang lahat ng
nandi dito, Lord. Hallelujah. Ikaw ang siyang magpala patuloy sa bawat isa. Nawa, Lord, huwag mo hayaan ang mga salita na lumabas dito sa pulpitong ito ay maiwan lamang dito sa simbahang ito, kundi madala ng bawat isa ang iyong mga salita at patuloy pa pumuhay ang iyong kalooban. Oh God, hallelujah, kaya mo ang lahat ng bagay. Kaya naman, Lord, kami sa iyo ay nagtitiwala patuloy. Sa gabing ito, Lord, patuloy naming, hallelujah, tinataas pa ang bawat isa, Lord, kung may mga unspoken prayer request, Lord, ikaw ang nakakaalam ng bawat puso ng bawat isa. Lord, tinataas namin ito at ayon sa pananampalataya ng bawat isa ay natanggap na namin ang katugunan. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyong katugunan sa aming mga panalangin. Kaya naman sa gabing ito, Lord, hallelujah, ingatan mo ang bawat isa sa pag-uwi. Ikaw pa siyang patuloy na maggabay. Nawa ang mga pagtatangka ng dyablo ay iyong alisin. Hallelujah. Kami ingatan. Kung paano mo kami iningatan sa papunta dito, gayon din naman sa papunta sa aming mga tahanan. Daladala ang iyong mga pagpapalang salita. Hallelujah. Lahat ng iyong pagpapalang mga spiritual, Lord, hallelujah, amin daladala hanggang sa iyong pagbabalik. Oh God, patuloy ka pang, hallelujah, pataas sa aming kalakitaan. Sa gabing ito, Lord, patuloy kami nagpapasalamat, pinupuri ka. Mabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Oh, praise God sa natatangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon.